Good morning po sa ating lahat. Ayan. Ayan po na. Happy anniversary po sa ating church. Kino-consider ko po na itong church nito is my second family church. Pag nandito po kami sa Bulacan, yung mga anak namin, talagang, Mama, doon tayo mag-church kina Pastor Ed. Ayan, talagang excited sila pag dito. Kasi meron din po kami natin sa malapit sa amin. Pag medyo late, doon na kami. So, pero pag, may time pa, kaya sabi ko, sige, maga kayong gumising, para doon tayo mag-church. So, kaya talagang, willing-willing po kaming lahat dito sa church. So, amen. Ayan po, no? Sabi nga po natin kanina, yung tema na ating nalalakaran ng ating anniversary, ayan na, atin na. Taga-His Grace Christian Ministry na rin ako. Amen! Diba? Ayan, growth and expand. So, ibig sabihin, sabay-sabay po tayong mag-grow. Okay? Mag-grow po yung spiritual life natin. Mag-grow po tayo sabay-sabay sa ating pagmamahal sa Diyos. Amen? At sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Amen? So, kailangan, pag sabay-sabay din po tayo na magtatrabaho para sa kingdom ni Lord. Kasi, ang tema natin, growth and expand. So, ibig sabihin, kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin mag-exert ng effort, mag-exert ng time. Di ba? So, kailangan natin suportahan yung gawain ng ating church. Amen? So, marami pong mga outreaches yung church natin, mga missions na ginagawa yung church. We need your support. Amen? Kailangan po ng church yung supportan nyo. Kailangan po ng church yung prayer nyo para sa ating lalo sa ating mga workers, lalo sa ating pastor. Amen? So, kailangan po yan. Para po tayong mag-grow at saka mag-expand. Amen? So, kailangan po natin yan. Kasi po, kung di nyo po tutulungan yung pastor nyo, hindi po tayo mag-grow. Yun po ang katotohanan. So, we need to support our pastors. Okay. So, isa lang nga si pastor, dapat marami na. So, talaga, naalala ko po every Tuesday, nagpe-pray po kami nila pastor, nila at saka ni Pastor Ed. Tinuturuan po kami ni pastor at saka ni Sister Rio, no? Yung family namin. Nagpe-pray po kami para kay Tina. At isa mo sa mga prayer namin, ako talagang, Lord, send more millionaires sa church. Millionaires member in His Grace Christian Ministry. Church, magiging milyonaryo tayo. So, kailangan natin mag-pray. Amen? Imposible ba yun sa ating Diyos? Lahat ay posible sa ating Diyos. Lahat ay posible sa may pananalig. Amen? So, church, kailangan lang natin talaga mag-deep in our prayer life. Amen? Mag-deep in yung ating faith kay Lord. Amen? Kailangan lang po natin yan. Kasi po, ang ganda po ng tema na binigay sa atin ni Lord, di ba? Yung church natin. Ang kailangan lang talaga, makiisa po tayo. Amen? Makiisa po tayo. Kasi ito ang gusto ni Lord, mag-grow na tayo, mag-mature na tayo. Amen? Gusto niya tayong pagkatiwalaan ng maraming bagay. Amen? Ngayon, gano'n tayo kahanda? Yun po, gano'n po tayo kahanda? Amen? At church, sabi ko kanina, kailangan, sa pagtatrabaho natin, sa pagsasama-sama natin, para para ma-extend, o masabi natin na talagang yung gawain ng Diyos ay mag-expand, talagang magsasama-sama tayo. Amen? So, at sa ating pagsasama-sama, hindi po natin maiiwasan. Ayan, nakita niyo na ba yan? Nakita kayo dyan ng isang babae at isang lalaki, no? Na talaga na marahil masabi natin sa itsura nila, meron silang hindi pagkakunawaan. Meron silang nagawang pagkakamali sa isa't isa. O meron silang marahil nasaktan nilang isa't isa. Nangyayari po yan? Yeah. Nangyayari po yan sa church. Alam mo, ang demonyo, talaga naman, pipigilan niya tayo na lumago. Kaya yan, kuminsan, sa ating pagsasama-sama, hindi talaga may iwasan magkatapakan eh. Tama? Hindi po talaga may iwasan na mag-inggitan. Hindi may iwasan magkasakitan. Tama? At pag nasaktan yan, ayan na. Nagtatampo na. Iwanan ko na yan. Siya na lang bahala dyan. Nangyayari po sa church. Yan, nangyayari po. Di po ba? So, pababayaan na lang yung ministry. Nadamay pa ang ministry.
Oo, inalagaan yung galit, inalagaan yung inis, inalagaan yung sama ng loob. So, ang ginawa, ayan, nagkahiwalay. Nangyayari po yan sa church. Nangyayari din yan sa mag-asawa. Siguro kanina lang no? Meron kayong pagtatalong mag-asawa. Magkainisan kayo. Bahala ka nga. Sige na. Diba? Nangyayari po yan sa magkakapatid. Tama? Ang demonyo no? Talaga naman. Ano ba ang trabaho ng demonyo? Mangwasak, manira ng relasyon. Tama? So, yan ang trabaho ng kaaway. So, talagang sisirain niya yung magandang relasyon na mag-asawa, na magkapatid, ng mga magkaka-churchmate. So, yun ang trabaho ng kaaway. Kaya napaka-importante po na ituturo ko pa sa inyo ngayong umaga. And it's about forgiveness. Ayan po, pwede po ba tayong tumayo lahat? Basahin po natin yung salita ng Diyos. Ayan. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Saan po ako pwedeng tumingin? Doon. Naku, ang layo. Okay na po. Dito na lang po ako sa aking, sa screen ko na lang. Ayan po, sabay-sabay po natin basahin. Bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sabi dito, lumapi ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Sabay-sabay po tayo. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ng kapatid kong paulit-ulit na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot niya si Jesus. Sunagot siya ni Jesus. Ayan, medyo malabo yung... Hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinala sa kanya ang isang aliping may utang na milyong-milyong piso. Dahil sa siya ay walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian, upang siya'y makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari, nagmakaawa, bigyan po niyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Next. Ngunit pagkaalis noon, ay nakatagpo siya ng isa niyang kamanggagawa na may utang ng ilang daang piso sa kanya. Sinunggapan niya ito sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdamdam ang mga tauhan ng hari nang malaman yon. Kaya pumunta sila sa hari at sinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang na utang mo sapagkat na makaawa ka sa akin. Naawa ko sa iyo. Hindi ba dapat ka rin sanang mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Sige po, ang Diyos po magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Pwede po tayo manalangin sandali. Lord, salamat po Panginoon sa iyong salita na pag-aaralan namin sa umagang ito. Lord, dalangin namin, Panginoon, Lord God, yung mga aral na nais mo na matutunan namin mula sa kwento ito at sa mga inihanda mo, Panginoon, na pagkain ng buhay mula sa langit. Lord, kami po, Panginoon, ay mabusog mo, Panginoon. At Lord, matutunan po namin lahat ng mga aral na nais mong matutunan namin tungkol sa pagpapatawad. Panginoon, niling ko po, Lord God, buksan mo po ang aming spiritual na puso, spiritual na tenga, spiritual na isip, Lord God. At Lord, lahat po, Panginoon, ang nais mo, Lord God, na matutunan namin. Lord, ito nga po, Panginoon, ay isa isip namin, isa puso namin, at ipamuhay namin. Panginoon, salamat po. Ako po, Lord God, na alipin mo, Panginoon, na gagamitin mo, na magsasalita. Lord, biyayaan mo po ako, Panginoon, ng iyong karunungan. Lord, hayaan mo maipahayag ko po ang iyong salita
Lord, sa kakayanan na maunawaan ng mga anak mo na nakikinig, Panginoon. At salamat, Lord, sa lahat po ng sasabihin ko, sa lahat po ng gagawin namin sa umagang ito. Hayaan mo lang, Panginoon, ito po'y makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. At makakaupo po tayo. Ayan, no? Nakita pa natin, no? It's doon sa kwento, no? Meron pong, si Lord kasi, pag nagtuturo po siya sa kanyang mga alagad, so lagi siyang may kwento, lagi niyang ginagamit yung talinghaga. At sabi nga doon, di po ba? Sabi niya, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ayan, no? Doon daw sa langit, ganito daw, magkakwento siya. Meron daw isang hari, no? Talagang, at hiningan niya ng ulat ng kanyang mga alipin tungkol sa kanilang pagkakautang. At mayroon isang alipin na ang sabi doon, di ba, may milyon siyang utang. Kapitid, pag sinabing million is 6 digit, di ba? Million, ibig sabihin, billion. Amen? Billion pa yung utang ng aliping ito. At talagang sabi niya, sige, dahil billion ang utang mo, hindi lang million kasi, di billion ang utang mo. Oh, kulang pa yung pambayad eh. Kulang pang pambayad ikaw. Sabi niya, pati anak mo, asawa mo, ari-arian mo, ibenta para makabayad ka sa akin. Yung sabi naman ng alipin, siguro kilala niya talaga yung hari niya, no, na mabait. Sabi niya, lumuhod siya, patawarin mo ako. Bigyan mo po ako ng isang pagkakataon. Sabi niya, babayaran ko din po kayo. Alam niyo, nahabag yung hari. Pinatawad siya. Hindi lang siya pinatawad, kinansila. Sabi, kinansila lahat ng pagkakautang niya. Di ba? Grabe yung hari. At alam niyo po ba, si Lord na nagkwento nito, yung hari na tinutukoy dito yung ating Diyos Ama. Amen? At tayo yun. Tayo yung mga alipin na may malaking pagkakautang. Church, isipin na lang po natin. Halimbawa, sa isang araw, nagkakasala ka ng 5 sa palagay natin, o 3 na lang. 3 na lang. Pero imposible hindi lang 3 beses tayo nagkakasala sa isang araw. Di ba? So minsan, 10 beses pa nga eh. 10 na lang para mas madali po tayong mag-multiply. O sa 10, sa isang taon, di 300. 10 times 365 is 3,650 times tayo nagkakasala sa isang taon. Ilang taon ko na ba ngayon? Kung ikaw 50 years old, sige, pakikwenta niyo na po, di ko na po kaya. Almost talagang 100,000 na, di ba? Yung ating, kasalanan. Sabi ko nga, hindi lang naman talaga 10 beses eh. Yung hindi ka nga mag-pray, kasalanan na eh. Hindi mo hindi ka nag-evangelize, kasalanan na rin yan. Omission sin yan eh. Sabi ni Lord, mag-evangelize kayo, bahagi mo yung salita ng Diyos. Hindi natin ginawa. Kasi ibig sabihin, kasalanan na po yun. Ano ka pa? Nag-isip ka pa ng masama. O, di ba? Kahit sa isip mo lang, alam ni Lord yan, wala po tayong maitatago sa Diyos. Amen? At yun ang nakita natin, talagang pinatawad siya ng Diyos. Amen? Ang ating Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Amen? Talaga. At sabi pa doon sa isang kwento, di pinatawad siya. Sige, wala ka ng utang, pinatawad na kita. Church, alam niyo po ba kapag tayo humingi ng tawad kay Lord, sabi ng Bible, yung utang daw natin, tinatapon sa ilalim ng dagat. O kaya tinatapon sa kabilang bundok. At tapos nililinis na tayo. So, ganun daw si Lord, no? Kapag tayo humingi ng tawad. At tingnan naman natin yung alipin naman, no? Di pagkatapos nun, yung alipin na yon, nakita niya yung kamanggagawa niya na may utang sa kanya ng ilang daang piso. Sabi, may utang sa kanya ng ilang daang piso. Church, ilang daan lang, siguro 500. O pinakamalaki na 900, daan piso lang eh. Ilan lang eh, di ba? Wala pang libo. Kasi hindi naman sabing libo eh, ilang daang piso lang. So yun ang utang. At nung makita niya, magbayad ka. Wala akong pambayad eh. Baka pwedeng mapabayaran din kita. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ang lupit na ng alipin. Hindi! Sabi niya, papabilang ko kita. At ipinabilang ko nga siya. Di ba? Tapos din, yung mga alipin ng hari na nakakita nagsumbong siya sila sa hari. At nang malaman ng hari yon, pinatawag niya yung alipin. Ikaw sabi niya, milyon ng utang na ipinatawad ko sa iyo. Kinansela ko. Tapos ito, ilang daan lang, hindi mo pa makansela. At anong sabi niya? Tama church, ito po ang tingin sa atin ng Diyos.
Ang sabi niya doon, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakawa ka sa akin. Naawa ko sa iyo, hindi ba dapat din sanang mahabag ka sa kapwa mo? Church, ganon tayo tinitingnan ng Diyos. Kapag ang ating kapwa na nakasala sa atin ay hindi natin pinapatawad. Ito po yung kwento natin nabasa. Napakasama mo. Yun ang tingin sa atin. So, kaya nga sabi di ba doon sa unang verse na babasa natin, si Pedro, nagtanong siya kung ilang beses ko bang patatawarin yung taong paulit-ulit na nagkasala sa akin. 7 beses po ba? Anong sagot ni Lord? Sabi niya, hindi. 7 beses na 7. Ibig sabihin, 70 times 7. 490 times. Siguro naman, hindi naman magkakasala yung kapwa mo ng 490 times. Tama? Pero ibig sabihin, pinapakita dito ang pagpapatawad ay walang hanggan. Walang pakundangan daw na pag yung kapwa po natin ay talagang nagkasala, patawarin natin. Paano kung hindi ng tawad? Patatawarin ko ba? Yes, patawarin pa rin natin. Kasi yun ang sabi ng Bible at ang pagpapatawad ay isang utos ng Diyos na dapat nating sundin. Amen? At pag hindi po tayo nagpatawad, ito po ay pagsuway sa utos ng Diyos. Amen? Kailangan po nating ang pagpapatawad daw, ito po, forgiveness is must. Amen? Kailangan po natin magpatawad. Amen? Sabi po dito sa next verse, ano? Yan, yes. Nababasa niyo po ba? Pwede po ba nating pakibasa? Sige. Other people, when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Sa Tagalog po, sige po. Kapatid, may kondisyon ng Diyos. Kung hindi nyo daw patatawarin yung taong nagkasala sa inyo, hindi daw tayo patatawarin ng ating Ama sa Langit. Kaya nga sabi ko nga po kanina, kahit yung taong yun na hindi humingi ng tawad sa iyo, patawarin. Patawarin niyo po. Ayan. Sabi po, ito po, naglista po ako ng mga possible causes of offense. So, naglista po ako dito. Yeah, number 1, betrayal. Ito po kasi, usong-uso po to. Pinagtaksilan. Sino dito nakaranas ng pinagtaksilan ka? O sila, di ba nakaranas siya ng pinagtaksilan siya ni Judas, di ba? Pinagtaksilan siya ni Judas, naranasan ni Lord yun. Naranasan niyo bang pagtaksilan kayo ng iyong mahal sa buhay? Na iyong asawa, ng iyong nobyo o nobya, na iyong kaibigan. Siguro lahat dito nakaranas ng pagtataksil. Tama? Minsan yan sa kaibigan, minsan sa anak, di ba? Nakaranas tayo niyan. Ano pa? Abandonment, pinabayaan ka. Sino din nakaranas ng pinabayaan ka? Kunyari, bata ka pa, napabayaan ka. Minsan yung parang hindi ka naman dapat nagkaroon ng defekto sa katawan kung hindi ka napabayaan ng magulang mo. Di ba? Minsan talaga, masisisi mo rin yung magulang mo no? Ayun, no? Tapos sabi pa dito, shame, pinahiya ka. Ako naranasan ko po yan. Sa isang party, sigaw-sigawan ako na isang mahal ko sa buhay. Talagang naranasan ko yun. Grabe, iyak na lang ako. Tapos Lord, nisip ko na lang, Lord, mahal niya ako, kaya niya ginagawa yun Pero mali. Sabi ko, mali yung pagmamahal ng pagmamahal niya. Church, ito, kung minsan tayo mahal natin yung ating mga anak. At yung minsan, di ba, napapahiya natin sila. Nasisigawan. So church, wag po natin gawin. Ano pa po? Insulto. Sino dito, nakaranas ka ng insulto? Di ba, naalala ko po na ako'y bata. Ayan. Kasi po sa aming pamilya, kami po yung pinakamahirap. Mahirap ka. Tapos mayroon ako isang tiyahin na mayaman. At kapag nakikita kayo magkakapatid, ito na yung mga inchik beho. Sabi niya, mga amoy bote. Kasi panganap po ay naman noon ay bakal bote. So kami po tagalis ng bakal. Yung mga kapatid ko ay ng bote pala. Yung kapatid ko naman, bakal. Nagbubuhat sila. Kami pawis kami. Kaya siguro, medyo hindi maganda po yung amoy namin.
Kaya pag kami po ay nakikita nila, ito rin yung incheck beho, tulo, laway. May Chinese po yung tatay ko. So, ganun po yung sa amin. Tapos, nung araw na yun, medyo maitim pa ako, ulikda. Lagi ito akong tinatawag. May mga time, mahirap lang po kami doon. Pupunta kami sa kanila. Sabi, okay, utusan ng mga kapatid ko eh. Manghiram ka ng bigas, wala tayong kakainin. O, di punta naman ako. Peram daw ng bigas, tita. Sabi sa akin, utang ka na naman ng utang. Ng bigas, hindi naman kayo nagbabayad. Nakaranas kami noon. Lalo na ako kasi ako'y utusan nila. Mas rin daw po ako ng bata ko. So, talagang wala pagkabata hanggang paglaki. So, nakaranas ako noon. No? Talagang, narasan. Sino nakayasang pambubuli? Uso po yan sa school. Tama? So, pag-aabuso. Diba? Abuse. Pang-aabuso. O rejection, hindi pagtanggap. O, di ba? Meron nga isang estudyante, di ba? Talagang ramdam niya parang sa school na yun, parang hindi siya tanggap. Tama? Nakakaranas sila ng ganun. O, tapos being ignored o binabaliwala. Ayan, lalo na mga parents. Ako, nararanasan ko rin po ito. Mga anak ko ito, nababaliwala ako. Hindi ako pinapansin. Pupunta lang kapag may kailangan. Tama? Pag wala nang kailangan, binabaliwala ka na, tinatau-tauhan ka lang. Tama? Masakit yun, di ba? Masakit yung mga anak, kung yung gagawin niyo sa magulang niyo. Sabi ganun. Ayan, pa po? Yan, taken advantage of, pinagsasamantalahan ka. Ayan, disappointment, pagkabigo. Halimbawa, yung anak mo, tinaasahan mo na tutulong sa inyo, tapos makakatulong sa pag-aaral ng kapatid, tapos nag-asawa. Disappointment. So, di ba? Kaya, ano naman daw po yung mga emotion or feeling resulting from being offended? Siyempre, galit ka. Sabi ko nga kanina eh. Di yung tiyahing kong yun na talaga namang nilalait-lait kami, iniinsulto kami. Magkakapatid po kami, insultuhin eh. Galit. Galit talaga. Tapos yung galit na yun, inaalagaan naging puot. O kaya nga to, di ba? Napupuot tayo sa tao. Tapos ayan, nandiyan yung sama ng loob. Ayan na, di ba? Ayan yung mga resulta. Kapag ikaw yan yung mga emotion nag-arise kapag tayo ay na-offend. Tama? Ano pa? Sabi, suffering, paghihirap. Di ba? Ano pa? Hinanakit. Nagkakaroon ko ng hinanakit. Nahihirapan ka, di ba? Bakit? Parang, bakit sinabing nahihirapan? Kasi, pag nakita mo yung tao niya, parang hirap na hirap yung loob mo. Di ba? Tapos, ayan, habag sa sarili. Naawa ka na sa sarili mo. Ayan, ano pa? Kapaitan, bitterness. Minsan, vengeance, gusto mong gumante. Nalala ko na nung bata ako, sabi ko, paglaki ko, hindi mo na ako magaganyan. Hintayin mong lumaki ako. Tama? Church. Totoo naman yun. Diba? Yun ang katotohanan ng talaga yung emotion na yun. Pag ginawa ka na hindi maganda, gaganti ka eh. Diba? Tapos sabi dito, stress. Pag nakakita mo yung taong yan, na-stress ka. Diba? Diba? Halimbawa, meron nga isang matanda, talagang, pag nakita niya yung lalaking na nakasakit sa kanya, may kilala pa ako isang, talagang nagagalit siya, kinakabahan siya, na-stress siya, nanginginig na siya, nininervous na siya, na-high blood na siya. Parang sabi niya, hindi niya na alam kung ano yung nangyayari sa kanya. Totoo po. Nagkakasakit sa puso, naninikip ang dibdib. Totoo? Nangyayari po yan. Minsan, nakakapagod. Di ba? Paulit-ulit na nagkakasala sa'yo, nakakapagod. Nandiyan may times na talagang nagkakaroon ka na ng pride. Kunyari, merong gathering. Hindi na ako attend. Ando na naman yun eh. Ayoko na makita yan. Lalayo na lang ako. Hindi na ako sasama dyan. Tama? Totoo po yun eh. Nangyayari po yan. Sabi ko gano'n, naalala ko pa, no? Talagang, yung talagang kwento ko lang po yung karanasan ko. Yun nga po, yung tiyahing kong yun at talaga namang, grabe yung panlalait na ginawa sa amin. At talagang nagtanim ako ng galit sa puso, sa kanya. So, di ko alam, sa naalagaan ko yun, naging puot na yun. At several years, sa talagang, this negative emotion buried alive inside my heart. Yung palang, nakaberid pala sa puso ko, yung galit, puot, hinanakit, sama ng loob, kagustuhang magiganti. At sa mahabang panahon. At malalim ang sugat na nilikha sa puso ko. Bakit? Buri mo muna pagkabata hanggang paglaki. Buti na lang na-born again ako. Buti na lang narinig ko itong katuroan ito ng Diyos. Amen? At
ko, Lord, hindi naman namin hinatawad sa akin yung tiyahin ko eh. Pero pinatawad ko siya. Pinapatawad kita, tita. Pinapatawad kita. Pinapakawalan ko na yung galit ko sa iyo. Kasi bakit? Ako rin yung naapektuhan eh. Amen? And emotions are very powerful. Totoo po? Sabi dito, no? These negative emotions overwhelm us. They control our thinking, they control our behavior, and they control our actions. Tama po ba? Pag nagagalit ka, nag-iiba yung mood mo. Tapos, nanginginig ka na, parang gusto mo na po. Tama po. Pag naalala mo siya, gusto mong kumante, di ba? So talagang, and we cannot hide it. Ito, hindi natin maitatago yan. It will come out in words and actions. They make us uncomfortable. Sabi ko hangina, kokontrolin tayo ng galit natin. Kokontrolin tayo ng inis natin. Nakakapagsalita ka niyan na hindi maganda. Amen? So, powerful siya eh. Kung minsan nawawala ka na. Kaya nga, how do we deal these negative emotions? That's why, pag-aaral natin ngayon talaga is about forgiveness. Kailangan matutunan natin kung ano ang kahalagahan ng pagpapatawad. Ba't kailangan tayo magpatawad? Amen? Amen. Sabi po dito, next, sabi niya doon, we are born in relationship. Totoo. Di ba? Nung sinilang ka, relationship ka agad eh. Relationship with your mother, father, di ba? So yan. But we are also wounded in relationship. Di ba? Nagkakasakitan tayo. Dahil lagi tayo magkakasama sa bahay, natitest po yung relationship natin. Nagkakaroon po ng friction. Tama? Sa pamilya nyo lang, di ba? O, sa anak lang. Kaminsan, yung anak mo, inuutos mo to, hindi sumunod. O di, nagagalit ka na, naiinis ka na, o iba na yung mga nasabi mo. Tama po? So, totoo po yan. But we can also be healed in a relationship. How? Through forgiveness. Amen. Next po. Ayan, what is forgiveness? Ayan, para mas maintindihan po natin. Forgiveness is a Greek word, apemi, and primarily means to let go or release. So, ibig sabihin to let go. Pag sabihin let go, let it go. Kumbaga, parang tanggalin mo na yan. Tanggalin mo na yung galit mo. Tanggalin mo na yung inis mo. Di ba? Palayain mo na yung tao na makagawa sa iyo ng makasakit sa iyo. Tama? Sabi dito, letting go of a wrong against us, of letting go of our anger, letting go of our need to revenge, letting go of our negative thought, letting go of bitterness, resentment, and maybe hatred, letting go of the past. So let go daw po natin. Kung ano daw yung masama na naranasan natin, o ano naman yung sakit na ibinurot sa atin ng taong nagkasala sa atin. Church, kailangan nating magpatawad. At pag nagpatawad daw po tayo, dapat daw pinapakawalan na natin yung galit natin sa taong yun. Amen? Pinapakawalan na natin yung inis. Church, ito, minsan, meron nga po, ito, fresh po to. Meron po ako isang tauhan sa bahay na talagang, pinagkatiwala ko sa kanya yung bahay namin at saka yung stocks doon. Kasi meron pa akong tindahan dito sa Ildefonso. So meron po talagang namili ako sa Divisoria, tapos iniwanan ko sa kanya, sige, dalhin mo yan doon. Tapos, pinagkitiwala ko rin sa kanya yung stock room ko. Sabi ko, total, okay naman na to siguro, mabait naman siya. Napagkakatiwala ko naman siguro siya sa tindahan. Meron din po isang maliit na store sa Divisoria. So, yun po. Yun po, siya yung pinagkakatiwalaan ko. Tapos sabi ko, nagtataka ako. Sabi ko, ba't parang ubos stocks ko? Sabi ko. Ba't parang nawawalan? Tapos, sabi ko, baka nagkakamali lang ako. Sabi ko, Lord, expose mo kung meron pong ginagawang kaaway. Mahilig ako mag-pray eh. Tapos, alam mo, nakakatuwa. Isang gabi na hindi niya dumating ako. Na sabi ko, bakit may tao dito? Hindi ko naman nakalain na tinago niya kagad yung tao dun sa CR. Nagkataong CR na CR ako. Sabi ko, CR nga, pagtingin ko, bakit sarado to? Tapos sabi niya, ay may tao. Ha? Bakit may tao? Ayun, nalaman ko nagpapapasok siya ng tao. At nalaman ko rin, kabibili ko lang ng stock, 10 yun, naging 9. O di, sabi ko,
Bakit nawala kung walang kumuha? Magpapapasok ka, hindi mo kinuha. Hindi ako kumuha niyan, ate, hindi. O sige, hindi mo kinuha. So, kung hindi mo kinuha, bakit nawala? Sabi ko sa kanya gano'n. O di, sabi, ewan ko. O nagpapapasok ka ng iba. Tapos nalaman ko lang, nakikipag-inuman doon pa sa bahay namin. Di, sabi ko gano'n. Nagagalit ako. Siyempre, galit ka dahil sa ginawa, di ba? So, pero sabi ko, naalala ko, forgiveness Kailangan pakawalin yung galit Lord, pinapatawad kita. Hindi nga niya, wala akong kasalanan, sabi niya. Hindi ko ninakaw yan. Sige. Hindi na ako makatulog. Na-stress ako. Totoo, pag hindi po tayo nagpapatawad, hindi ka makatulog. Dama? Tayo rin ang logi Hindi tayo makatulog sa di natin pagpapatawad. Alam mo, sabi ko, I forgive you. Lord, tinatanggal ko na yung galit ko sa iyo. Pinapakawalan ko na yung inis ko sa iyo. Yung masamang, tapos, kuminsan parang gusto natin, Lord, hindi na kita pagigantihan. Pero ibig sabihin nun, pinapatawad kita, ibig sabihin nun, hindi pagkakatiwalaan ulit kita. Hindi naman po ganun. Di ba? Siyempre, magsaset tayo ng boundaries. Di ba? So, kailangan, sabi ko, sige, pinapatawad kita. Talagang, ang hirap ko siyang kausapin ng maayos kung hindi ako ayos. So, kailangan maging naayos muna ako. Sabi ko, Lord, pinapatawad ko siya. Ayusin mo ako, Lord. Gusto ko siyang kausapin ng maayos. Gusto ko pa rin siyang appreciate. Lord, alam ko, mahal mo ang taong ito. At dahil mahal mo siya, mamahalin ko yun siya. Patatawarin ko siya. Kakausapin ko siya ng maayos. Itatrato ko siya kung paano nais mong itrato ko siya. So, ganoon, no? Talagang, alam niyo, mga kapatid, pagkatapos ng sabi, forgiveness is cancellation of debt or granting pardon. Kinakansel mo na yung utang sa ilang taong yun Church, pag iniisip mo pa, gaganti ako, may utang ka sa akin, utang ka. Pag may utang ka, hindi mo makakasok na maayos. Di sabi, kansilado na utang mo, hindi na kita sisingilin. Kinausap ko na maayos. Sabi pa daw, bago ko po tuloy yung kwento, basahin po muna natin yung forgiveness. An act of pardoning an offender to free someone from punishment or release from penalties. Ayun, no? Kaya yung tao daw na nagkasala sa iyo, ibig sabihin, hindi mo na sinisingil. Hindi mo na sinisingil, di ba? Pinalaya mo na siya. Wala na siyang utang sa iyo. Katulad ng hari, di ba? Wala ka ng utang. So, kailangan gawin ko yun. Wala ka ng utang. Sabi ko, hindi na kita sisingilin sa nagawa mong kasalanan. Babatiin na kita. Di ba? Babatiin na kita. Kakausapin na kita ng maayos. I will, sabi ko gano'n, I will build up a healthy relationship to you again. Pwede naman makikipag-reconcile ka. Tama? Yun ang tunay na pagpapatawad. Amen? Nakikipag-reconcile tayo. Ayusin natin yung relationship natin sa ating kapwa. Amen? So, yun ang ginawa ko. Sabi ko sa kanya, sige, usap tayo. Sabi ko, pinagkatiwalaan kita. Anong ginawa mo? Pinagkatiwala ko sa yung bodega ko, yung stock ko. Anong ginawa mo? Sabi ko, nasaktan ako Pero pinapatawad kita. Wala akong kasalanan. O sige, wala ka pa rin kasalanan. Wala pa rin tayo kasalanan. Totoo lang, kapatid. Hindi na mahalaga yung reaction ng tao na nagkasala sa iyo. Ang mahalaga ikaw, maging mapayapa ka. Amen? So, yun ang ginawa ko. Pinapatawad ka. Ngayon, nakakausap ko siya na maayos. O, kamusta ka? Sabi ka. Pero talaga, hindi na kita pwedeng patirahin. Sabi ko, usap tayo, ha? Hindi na kita pwedeng patirahin. Paging pera. Sige, ito. Alis ka na. Sabi ko. Alis ka na sa bahay ko. Kasi, hindi ka na pwede talaga dito. So, binigyan ko pa rin siya ng pera. Tapos, sabi niya, natata ko siya, tatanggalin ko siya sa trabaho. Hindi ka tinanggal. Sabi ko, sige, kakadyan ka pa rin. Sabi ko, ganun, alam ko, kasi, alam niyo po, mga kapatid, ang tunay na pagpapatawad, iniisip mo pa rin kung makakabuti sa kapwa mo. Okay? Kasi hindi ka nagaganti. Lord, i-bless mo siya. Kumbaga, pag ang tunay na pagpapatawad, pinagpapasa Diyos mo na lahat. Kinakansel mo na yung utang niya, hindi mo na siya sinisingil. Kumbaga, binigyan yung pardon na Pinapalaya mo na siya. At ikaw, malaya ka rin. Di ba? Amen. Sino gusto dito makalaya? Nagpatawad po tayo. Amen? Tanggalin po natin yan. Yung galit. Amen? Next, sabi po dito. Ayan, sabi po dito. What does the Bible say about forgiveness? Sa Mateo 6:12,
And forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ito pong passage na ito ay kasama sa the Lord's Prayer. Tama po? Sabi yan, no? Kasama po yan. So dahil tayo po ay talagang, dahil tayo likas sa makasalanan, hindi po maiwasan na talaga tayo magkakasala. Amen? Sa Diyos. Church, sabi ni Lord, sige, patuloy lang tayong humingi ng tawad. So, lagi lang tayo may tawad. Lord, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Sinasadya ko man yan o hindi. So, bago tayo nagpe-pray, di ba? Bago tayo humihingi, talaga namang we ask forgiveness. Napaka-importante po kasi yun. Amen? At sabi doon, patawarin mo kami sa mga kasalanan namin tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. So, mga kapatid, patawarin din natin. Bago tayo matulog, Lord, sino ba nagkasala sa akin? Sino ba nakasakit? Sige, Lord, pinapatawad niyo siya. Amen? Patawarin daw po natin. Amen? At pero dahil hindi naman pagkat si Lord naman, lagi tayong pinapatawad. Tama? Huwag naman naging license. Nagawa tayo ng gawa ng kasalanan. Ito, pinapatawad naman ako ni Lord. Okay lang gumawa ng kasalanan. Huwag naman daw po maging license yun. Para gumawa tayo ng kasalanan. Kasi pang-aabuso na yun. Tama? So, talagang yung kasalanan, wag na natin uling gawin. Kumbaga, intentionally, hindi naman natin gawin. Kuminsan, hindi natin sinasadya, okay lang yun. Pero, hanggat maaari, talagang iwasan na natin makagawa ng kasalanan sa ating kapwa. Amen? So, amen, no? Kaya nga sabi dito, forgiveness is God's gift to us and He wants to share it to other people. Amen? Ayan. Next po, sabi po dito, Matthew 26:28, this is my blood of covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Sabi, sapagkat ito ang aking dugo, pinagpatibay nito ang tipan ng Diyos at ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So si Jesus po ang nagbayad ng ating kasalanan. Nakita niyo po yung horror of the cross, di ba? Grabe! Grabe po yung naranasan ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Talaga naman, di ba? Sinampal siya, dinuruan, di ba? Tapos nilait, di ba? Pinagtawanan, tapos pinako sa krus, di ba? Pinasan pa niya yung krus, tapos habang nandun po siya, hubot-hubad. Grabe yung kahihiyan. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi lahat ng kasalanan ng mundo binatong sa kanya. Kaya ganun na lang. Kaya nga, without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. So, ganun no? Kaya, ang Panginoong Hesus, na ating sinasamba, di ba? Na ating sinusunod, talaga naman siya nagpapatawad. Di ba? Bakit tayo hindi natin kaya magpatawad? Amen? Kaya napaka-importante po na tayo nagpapatawad. At sabi nga doon, ito po yung sa Luke 23:34, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So, noong mga panahon na si Jesus nandoon, nakahang siya sa krus ng Kalbaryo, ano yung unang words na inatter niya? Forgive them, Father, for they do not know what they're doing. Insulto na siya doon. Okay, gawan Diyos, na iligtas mo sarili mo. Imbis na mahapag, naman yung mga tao ang lulupit. Imbis na mahapag sila, alam niyo kapatid, kapag wala tayong mapagpatawad na puso, magiging malupit tayo. Ando na si Lord, imbis na mahapag, anong ginawa? Ininsulto pa. Pinagwikaan pa ng mga kung ano-ano salita, di ba? So, kaya nga, mga kapatid, kailangan natin magpatawad. Kahit in the midst of pain. Ako po naalala ko noon, mga kapatid ko, may nangyari po kasi sa akin. Sige, alam mo naman yun. Nangyari po sa amin, nagkahiwalay kami ng mag-asawa, di ba? Nagkaroon talaga ng problema. Malaman ko talaga, may iba na siya. Sabi ko, iyak ako ng iyak, devastated. Tapos, sabi ko, pinapatawad niyo siya. Naman, dumarating mga kapatid ko, gusto akong supportahan. Puntahan natin si Maribik, kailangan niya ng support na. O, di punta sila. Kumusta ka? Okay lang. Bakit? Anong problema? Dapat umiiyak ka. Dapat, di ba umiiyak daw kasi siya? Umiiyak siya noon. Dapat daw, nagkukulong ako sa kwarto, nagwawala ako sa galit. Sabi ko, pinatawad ko na Hindi ka Diyos. Pero sabi nila, patawarin Sabi ko gano'n. Nagtaka sila, pumunta yung mga kapatid ko. Talagang gusto kong supportahan. Wala naman nangyayari kay Marvick. Mukhang masaya siya Bakit? Kasi nung nangyari yun, wala akong ginawa kundi sa Lord, pinapatawad ko siya. Tanggalin mo yung sakit.
Tanggalin mo, Lord, yung yung, yung pain. Kasi matindi yung pain eh. At hindi pa ang pain ng infidelity. At tanggalin mo, Lord. Binibigay ko yan sa iyo, sinusurrender ko yan. Tapos, iyak lang. Pagka iyak mo kay Lord, pag tayo talaga nakakaramdam ng sakit, iyak lang natin kay Lord. Pagka iyak natin yan kay Lord, wala na yan. Tapos, magiging maayos ka na. Maayos na ako. O, nakipag-usap ako sa kanya, hinanap pa siya. Okay ka lang? Oo, bakit? Ano nangyari? Di ba, inano ka niya, no? Ganito. Oo nga. Nagpunta sa akin tindera mo, nagsumbong eh, na ano, nain nga daw, napagtaksi lang ka ng asawa mo. Ha? Okay lang ha? Di ba? Ano sabi? Pinatawad ko na nga. Sabi ko, pinatawad ko na sila. Tapos wala na. Okay, hindi kayo nasasaktan. Masakit pa rin. Pero ako, pinatawad ko na, hindi okay na. Ano ko? At church kasi pa hindi po tayo nakapagpatawad. Talaga naman, naku, yung demonyo. Alam niyo ba, ang demonyo ay lumilimlim sa mga negatibong emosyon? Galit. Sabi ng galit, sabi ng demonyo ng galit, halika na, demonyo ng sama ng loob. Pasok na yan sa tao, sama ng loob. Halika na, demonyo ng hinanakit, pasok. Demonyo ng paghihiganti, pasok. Oh. Talaga, yung demons ng anger, tapos nagsama pa sila na iba-ibang klaseng demonyo, nakapasok na sa tao. Eh, hindi ko hinahayaan. Sabi ko, hindi ko hahayaan na papasok. Napasukin ako ng mga iba't ibang klaseng demonyo. Church, paano nakakapasok ang tao? Paano di-demonize? Sa hindi pagpapatawad. Yan po nag-umpisa. Yan po nag-umpisa. Yan yung demonyo ng galit. Una, na inis. Eh, yung inis, in-entertain. Nandiyan na yung galit. Ayan na. Yung puot, nandiyan na. Hinanakit, nandiyan na. Pasok na. Sama ng loob. Totoo? Totoo po mga kapatid. Kaya sa umpisa pa lang, yung salita ng Diyos, magpatawad daw. Patawad ka agad. At di humingi, hindi naman humingi ng tawad sa akin yung mahal ko na, asawa ko na. Pinatawad ko. Kasi sabi ng Bible eh. Amen? And forgiveness is overcoming evil by good. Amen? Yan ang sabi ng Bible, sunod po tayo. Amen? What are the significant facts about forgiveness? Number one, forgiveness is supernatural. Forgiveness is not a natural act, it is supernatural. We cannot forgive in our own strength, but we can in His awesome power and strength. The power to choose to forgive comes from the Holy Spirit. Church, totoo, hindi pa madaling magpatawad. Dahil sa ating, tayo ay sa ating kalikasan, hindi kasama yung makasalanan, mahirap po tayo magpatawad. Hindi talaga natin kaya. Kaya nga, we need God's help. We need the Word of God. Di ba yung salita ng Diyos, ito daw ay nagbabago ng buhay. Di ba? Ito po ay may kapangyarihan. Di ba? Nabaguhin tayo, makapagpasya tayo ng tama. Ito yung salita ng Diyos, ito ay nagtuturo sa atin ng kabanalan. Di ba? So, tinuturo ito yung katwiran ng Diyos. So, kaya napaka-importante lumalim po tayo sa salita ng Diyos. At yung mga tinuturo sa atin, talagang ipamuhay natin. Tayo po ang makikinabang nun. Amen? Di ba? Ang atin pong tema sa anniversary nito is growth and expansion. Di ba? Eh, paano tayo mag-grow? Kung halimbawa nasaktan tayo, kunyari, meron tayong hindi pagkakaunawaan sa isa't isa dito sa church. Oh, nasaktan tayo na ating isa sa mga ka-workers natin, umalis ka na. Nagtampo ka na. Nagalit ka na, inalagaan mo yan. Hindi tayo mag-grow. So bago po tayo, kasi bago po tayo mag-grow, magamit ng Diyos, tama? Kailangan tayo, ang personal life natin, yung personal relationship natin with God, nag-grow muna. Yung pagsunod natin kay Lord, nag-grow. Kasi hindi tayo magagamit ng Diyos, may mga bagahe tayo. May bagahe sa puso natin, nagalit, inis, di ba? Pagdaramdam, yung pagiging balat sibuyas, dapat tinatanggal na yan. Amen? Kasi gusto ni Lord, mag-mature naman tayo. Hindi tayo magagamit ng Diyos, hindi tayo, ano man tawag ng pastor? Hindi tayo matured. Tama?
Hindi tayo magagamit ng Diyos. Kung maramdamin tayo, hindi tayo magagamit ng Diyos. Amen? So, kailangan talagang magpatawad. Amen? Hindi natin kaya. Totoo lang, we need God's help. Kailangan natin habag ng Diyos. And the Holy Spirit will help us to forgive those people who hurt us. Despite the fact that it is not easy to forgive them. Ang Holy Spirit lang talaga. Ako ganun lang po. Ang talaga, next sabi po dito, forgiveness affects us not only spiritually and emotionally, but also physically. Ito po, according to the expert to, study from John Hopkins, studies have found that the act of forgiveness can reap huge rewards for your health, lowering risk of heart attack, improving cholesterol levels and sleep, and reducing pain, blood pressure, and levels of anxiety, depression, and stress. And research points to an increase in the forgiveness health connection as you age. Ang pagpapatawa daw ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Pag hindi daw po tayo nagpatawad, we are sick. May sakit po tayo. Spiritually, may sakit tayo spiritually, mentally, emotionally, and physically. Magkakasakit po tayo pag hindi po tayo nagpatawad. Kaya po, there is heaviness inside you. Tama? You're getting upset, you're angry, you're in pain. So, it affects your health. Di ba? Maapektuhan yan. Yung way ng pag-iisip mo, maapektuhan. Di ba? Kasi bakit? Kasi hindi mo papatawad, nakapokus ka doon sa masamang ginawa sa'yo. Tama? So, ibig na may magawa ka pa na mas magandang bagay, nandun ka na. Naka-stuck ka na doon. Tama? So, tapos andyan mamaya, di ba? Wala ka nang ganang kumain. Hindi ka na makatulog. O, di magkakasakit ka na. Sabi natin pagpapatawad. Tama? Kaya napaka-importante na matutunan talaga natin magpatawad. This is for our own good. Amen? Hindi po ito para doon sa tao nakasakit sa atin. Minsan, isang beses lang naman ginawa sa yung offense. Di ba? Isang beses lang. Pero sa di mo pagpapatawad, lagi ka na lang nag-swimming pool. Nag-swimming sa swimming pool ng kapaitan. Sa swimming pool ng galit. Tama? Church, yung napaka-importante ang pagpapatawad. Matutunan natin na magpatawad. Amen? Amen. Ayan. Next, sabi po dito, forgiveness is the key to healing and freedom. When you choose to let go of anger and bitterness brought about by someone who wronged you, it opens the door to God's healing and freedom. Church, the first step of healing is forgiveness. Totoo po. Ang unang step para tayo ay gumaling talaga, magpatawad tayo. Para makalaya tayo, magpatawad. Amen? Kaya ganun po ka-importante na nagpapatawad tayo. Amen? Love yourself. Do good for yourself. Magpatawad po tayo. Para po yan sa atin. Amen? And forgiveness, sabi dito, involve effort, intentionality, courage, and decision to forgive. Amen. Ayan po. So, mayroon daw pong benefits and consequences ang forgiveness and unforgiveness. Ayan po. Sabi niya gano'n, forgiveness will set you free. So, kapag daw tayo ay nagpapatawad, nagiging malaya tayo. Malaya tayo sa galit, di ba? Malaya tayo sa mga negatibong emosyon. Amen? Malaya tayong sumunod sa Diyos. Amen? Yun. Pero unforgiveness, sabi dito, imprison with anger, rage, bitterness, resentment, and desire for vengeance. Sa hindi daw natin pagpapatawad, para daw tayong naglalagay ng pader. Diba? Ikinukulong natin yung ating sarili sa galit. So, ikinukulong mo ang iyong sarili sa hinanakit. Ikinukulong natin ating sarili sa mga sama ng loob, sa mga negatibong emosyon. Amen? So, sinong kawawa? Di ikaw. Di ba? Ayaw mo na nga umattend eh. May gathering. Ayoko nga. Dito na lang ako. Makikita ko na naman siya. Kinukulong mo sarili mo. Pinapalit mo ang mundo mo. Tama? Totoo po. Ano pa? Next, sabi dito. Kaya magpatawad po tayo. Good for your health. And raise one self-esteem. So, pag daw tayo ay nagpatawad, aba, nagiging malusog tayo. At nagkakaroon tayo ng self-esteem. Tama? Tumataas yung self-confidence natin. Pero pag di tayo magpapatawad, pinipinsala daw natin ating kalusugan.
Amen? Pinipinsalan natin yung kalusugan natin. Bakit? Brain mo. Para tayong umiinom ng lason. Di ba? Sabi doon ruin your health by taking the poison of negative emotion. Umiinom tayo ng lason. Lason ng galit. Lason ng hinanakit. Sama ng loob. Mga lason yan eh. Di ba? Sa iba, umiinom tayo ng poison talaga na tunay. Di ba? Hindi naman, di ba? Ayaw natin inumin. Gusto natin inumin. Malinis sa tubig. Di ba? Bakit tayo? Iniinom natin yung lason ng galit. Lason ng hinanakit. Sama ng loob. Church, ayawan natin yan. Magpatawad pa tayo. Amen? Amen. Next, sabi po dito, pag nag-forgive tayo, experience peace and joy. Wow, magiging masaya ang buhay mo. Bakit? Masaya ka, wala kang kagalit? Amen? Kahit may tao nagagalit sa'yo, hindi mo na sila kagalit. Amen? Sila na lang. Basta ako, kaya pa kitang mahalin. Kaya kitang batiin. Kasi nagpatawad ka eh. Naalala ko po, meron pa ako isang ito lang, fresh na naman. Ito lang, isa sa mga mahal ko sa buhay. Talaga. Wala naman siya dito. Ayan, kwento ko na. Isa sa mga anak ko. Nga pala, baka nanonood. Hindi ko lang babanggitin yung pangalan. Di ba? Di talaga sabi ko, ako na muna dito sa isang business. Galit siya, sabi niya. Hindi na ako makikialam yan. Galit talaga, galit. Alam mo, sabi ko, sorry. Sabi ko, Lord, ayoko pong ma-curse ang anak ko. Church, mga magulang. Ito, yung mga anak natin, kuminsan, di ba, nakakagawa sila na nakakagalit. Kasi may tendency talaga tayo, ang mga anak ay mag-abuso sa magulang. Tama? At dahil tayong magulang ay sobrang mahal na mahal natin ang ating anak, talaga naman, tayo na yung nag-a-adjust. Sabi ko, sorry na, patawarin mo na ako. Nasaktan kita, sorry. Sabi ko gano'n. Pero siya talaga, nakita ko matigas. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, Lord, pinapatawad ko siya. Talagang, kasi gusto ko maging masaya eh. Malungkot ka kasi kapag di ka nagpatawad. Ba't nalulungkot ako sa ginagawang trato? Pero sabi ko, Lord, mahal ko. Sabi ko, pagpalay mo anak ko, tanggalin mo yung galit sa puso niya. Ay, sabi ko, sorry na, patawarin mo na ako. Sabi ko, pinitext ko. Sabi niya, wala na akong pride. Kasi isa sa mga nag-arise pride eh. Pero kung ikaw magpapatawad ka, papakumbaba ka eh. Kasi bakit? Anak ko to eh. Musok pa rin siya pagpalaan siya ng Diyos eh. So, gagawa pa rin ako ng paraan para ma-restore yung relationship namin. Alam niyo po, church, nawala yung galit. Sinayaan ko lang muna siya, sabi niya, hayaan mo lang. Ayun, hanggang sa ngayon, bati na kami. Tapos nakalimutan ko na ako na yung ginawa. Forgive and forget. Pag nagpatawad po tayo. Church, bakit? Sabi ko nga, yung mga taong malalapit sa iyo, natitest yung relationship niyo. At ang kaaway, gagawa ng paraan para magkagalit kayo. Magkasama. Totoo naman eh. Nangyayari po yan eh. Yung taong malapit sa iyo. Di ba? Sa mag-asawa, sa mag-ina. Di ba? Yan ang trabaho ng demonyo eh. Sirain yung relationship natin. Di ba? Ang trabaho ng demonyo, bigyan tayo ng sama ng loob. Tama? Gagawa siya ng paraan para magkaaway-away. Tama? So, nangyayari yan sa pamilya, nangyayari sa church. Tama? Ito. Kaya kailangan natin magpatawad. Kailangan maging malawak ang pangunawa natin. Malaman natin, magkaroon tayo ng malawak na halaman patungkol sa pagpapatawad. Tama? Kasi lalo na ngayon, yung ating tema ng ating church ay talagang growth and expansion. Di ba? Tama. Tapos sabi pa dito, remove. Number 3, remove all legal. Tapos number 2 pala, experience peace and joy. Maliit po kasi, sorry. At sabi pa, nagpatawad daw po tayo, we will experience peace and joy. Totoo po, ako naranasan ko po yun. Amen? Pero kapag hindi ka patawad cause a lot of stress, feeling miserable. Ginagawa mong miserable ang buhay mo sa di mo pagpapatawad. Ang basura, itinatapon niya sa basurahan. Tama? Basura nga eh. Mabaho yan eh. Pag tumagal. Bakit? Yan daw galit. Bakit, alam niyo ba yung galit po at sama ng loob? Basura yan, di ba? Bakit maraming tao tinatanim sa puso nila yung basurang yan? Tama? Basura yan eh. Dapat
Kasi manganga mo yan. Pag nilagay mo yan sa puso mo, manganga mo yan. Isang araw. Kaya kami makita sa'yo, galit. Nakikita yan sa action mo. Sa salita mo. Amen? Hindi mo matatago yan. Kaya kailangan natin magpatawad. Amen? Dahil yung basura, tinatapon yan sa basurahan. Amen? Basura po yung galit. Basura po yung sama ng loob. Basura po yung pagiging matampuhin. Naku, basura yan na dapat itapon. Amen? Next, forgiveness, remove all legal ground of the enemy that might have rights and access in us. So, kapag tayo ay nagpatawad, yung kaaway, wala nang access sa atin. Amen? Walang access ang enemy sa atin pag tayo po ay nagpatawad. Amen? Pero kapag hindi tayo nagpatawad, sabi dito, destroy us by opening the door to the enemy and hand us over to the tormentor. Bubukas tayo ng pinto. Nandiyan yung galit, sabi ng Bible Sabi ng demonyo, nandiyan yung aking demonyo. Yung demonyo ng galit, nasa iyo, pinapasok mo Nag-open ka ng door sa kaaway. Tama? At talaga namang kakawawain ka ng demonyo. Buri mo, bibigyan ka pa ng sakit. Hindi ka makakapag-isip ng mabuti, di ba? Hindi ka makakapag-move on. Tama? Hindi ka makakapag-breakthrough. Kasi, andun ka lang naka-stuck ka na. Naka-stuck ka sa galit Naka-stuck ka sa kasama ng loob. Dahil sa kumbaga, doon ka nagdodwell. So, hindi ka makaka-move on. Next, restores, pag nag-forgive tayo, restores relationship with God and everyone. Amen? Church, pag tayo po nagpatawad, wow, nare-restore po yung ating relationship with God. Church, pag tayo nagtatawad, sa totoo, sabi ng Bible, relationship natin kay Lord, hindi maganda. Hindi natin pagpapatawad. Kaya magpatawad po tayo. Amen? And next, sabi dito, ayan, unforgiveness separate us from fellowship with God and everyone. Totoo po. Diba? Maayaw na tayo. Diba? Ang hirap mag-pray, hindi ka maka-breakthrough sa prayer. Pag hindi ka nagpatawad, pero ang hirap umaten. Doon naman yung kagalit ko Makikita ko na naman yan. Ayoko na lang. Tama? Patawad po tayo. Kasi gusto ni Lord, di ba? Sabi nga doon, growth and expansion. Yung pag nag-forgive tayo. Kasi mag-grow ka Your capacity to love God and love your churchmate. Di ba? Mag-i-increase. Kahit ginagawa ka na hindi maganda. Mamahalin ko yan. Kasi sabi ni Lord tama? Pinapatawad ko na mamahalin ko yan. Gawan mo ng mabuti ang kaaway mo. Di ba? Mahalin mo yung kaaway. Tama? Gawan mo ng mabuti ang sabi doon, yung mga maalipusta sa iyo. Tama? Diba? Sabi ng Bible Kaya kailangan natin, sabi nga doon, forgiveness brings growth and expansion. Tama? So, gusto natin mag-grow. Gusto natin dito yung ating church talaga mag-grow pa, no? Talaga magkaroon ng breakthrough. Diba? Kailangan natin magpatawad. Diyan nag-uumpisa. Amen? Diyan nag-uumpisa yung paglago. Kasi wala nang bagahe. Iwanan mo na. Diba? Lahat. Kumbaga si Lord nakakakilos. Ayan, paano ko ito gagamitin ko na. So it's time for you, anak. Sabi ni Lord. Ayan. Mag-erase up ka na. Magiging pastor ka na. Amen? Amen. Magagamit tayo ni Lord. Pero kung may mga bagahe tayo, nadala-dala, mga kasalanan po yung galit, puot, sama ng loob, hinanakit. Kasalanan po yan, hindi tayo magagamit ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, shut your growth in all areas of your life. Amen? So, tayo mismo, tayo po yun. Amen? Kaya nga po, next, sabi po dito, ayan, forgiveness is an act of will and obedience to God. So, choose to do God's, sabi dito, if it doesn't matter if the person asks for forgiveness or if he changes his or her behavior. Forgiveness is about obeying God's will. Forgiveness is not an option for Christians. And forgiveness is disobedience to God and is thereof a sin. So, church, choose to do God's will. Amen? We choose to obey God. So, amen? So, forgive. Amen? Choose to forgive. Hindi ito pwedeng gawin ng iba para sa iyo. Ikaw lang ang pwedeng gumawa nito.
Amen? Next. Yan po. Yan, meron pong 4 important aspect of forgiveness. Number 1, forgiving of our sins. Siyempre, so sin always damages our relationship with God and with others. Ito pa, fellowship is broken. Our God always restores us in our relationship with Him and others. Free us and cleanses us from the guilt, shame, and defilement that the sin plays on us. So church, mga kapatid, totoo po, kapag hindi po tayo nagpatawad, pag tayo po ay nagkasala, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Amen? Kasi kapag hingi natin ng tawad, pag tayo nagkasala, kasi nagkakaroon ng damage yung relationship natin eh. Pero pag humingi tayo ng tawad, nare-restore yan. Ganon kabuti ang Diyos eh. Kaya pag ang nagkasala sa atin, patawarin natin at nare-restore din yung relationship natin. Yun ang tunay na pagpapatawad. Talagang kailangan ma-restore yung relationship. Total, hindi naman heinous crime eh. Paano kung heinous crime ang ginawa? Ayun, syempre, hindi naman pa pwede na talagang, hindi madali yun. So, ibang kaso na yun. Kumbaga, hayaan, pero hindi na ikaw ang maniningil. Hayaan natin ang, ipagpapasa Diyos na natin, hayaan natin ang batas, ang humabol sa Kanya, magparusa sa Kanya. Pero katulad nito, dito lang naman sa atin, di ba? Sa pamilya, eh, yung parang hindi ka man lang napansin, o minsan hindi ka man lang, hindi man nasunod yung gusto mo, eh nagagalit ka na, hindi ka na makapagpatawad, wag naman po. Maliit na bagay po yan. Amen? So magpatawad tayo. At talagang gagawa tayo ng paraan para ma-restore yung relationship natin. Anak mo naman yan eh. Asawa mo naman yan, di ibang tao dito. Ka-churchmate mo naman yan eh. Amen? Kapatid mo naman yan sa Panginoon. Diba? So patawad po tayo. At syempre, hingi tayo ng tawad sa taong nagkasala sa atin. Pero may mga panahon na nasabi namin, wala naman ako naging kasalanan eh. Ang tingin naman ng isa, nagkasala siya sa akin. Kung isa may hindi pagkakaunawaan eh. Hindi pagkakaintindihan. Basta magpatawad ka. Amen? At di nga humingi ng tawad yung taong yun, nagkasala siya. Patawarin mo na lang. Minsan hindi naman niya sinasadya, baka ikaw lang naman yun. Naalala ko nga, mayroon kami isang member, hindi siya napansin ng pastora namin. Si pastora, hindi ako napansin. Ang yabang-yabang. Baka naman hindi ganun, sabi ko. Kasi yung pastor natin kako, ang dami niyang inaasikaso, ang dami niya iniintindi. Baka na-overlook ka lang niya. Sabi ko, hindi naman niya sinasadya. Baka dito sa church, yung isa nating kapatid, si ate, di mo lang pinansin. Napakamaramdamin ng mga kapatid. Diba? Kasi totoo po yun, nangyayari. Tama? Naku, naman demonyo, gagawa ng paraan para sirain tayo. Magandang relationship natin eh. Tama? So, hingi tayo ng tawad kay Lord. Lord, patawarin po, nakapag-isip ako na masama sa kapwa ko. Next episode, forgiveness of others. This requires releasing mercy and grace that we receive from God. And it's a choice. We might not feel anything right away, but if we keep forgiving from our heart, we will release ourselves and other person. So forgive the person who hurt you. And forgiveness is a process. It is not trusting again the person who hurt you. It is not reconciliation. It is God's gift that He wants us to share to other people. Amen? So, hindi naman agad reconciliation yun eh. Amen? Pwede naman. Iba, madali, makipag-reconcile. Nasa sa'yo yun. Pero nga ako talaga, gusto ko reconciliation. Kasi, talagang, ako yung nangigaw sa akin, kanina, sinakwento. Sinigaw-sigawan talaga ako, no? Sabi ko gano'n, bakit kayo ganyan? Nahirapan na nga ako eh. Tapos ganyan pag ginagawa niyo sa akin, pinapahiya niyo pa ako. Tapos, pag sabi niya, bukas sumama ka ha? Meron rin lakad ng pamilya. Naku, Lord, sasama na naman daw ako. Tapos papahiyain na naman ako. Sumama ka. Medyo malaki po. Sama ako. Sabi ko, sige, sasama ako. Kahit alam ko na pwede naman ako mapahiya. Pero sige, dahil sabi ko, Lord, ngayon pa lang, pag nangyanda ko ng sarili ko, pinapatawad ko na siya. Kung sisigaw siya ulit sa akin, patatawarin ko ulit. Kahit pa ulit-ulit. Kasi, talaga, yan ang gusto ni Lord eh. Si Lord niya, paulit-ulit din naman natin siyang sinasaktan, di ba? Patuloy tayo nagkakasala sa kanya, pinapatawad niya tayo. Hindi yung mga taong paulit-ulit na sinasaktan tayo, patawarin mo lang. Minsan nga, naabuso ka, sabi ko, Lord, bahala ka na. Feeling ko, parang naabuse ako nitong mga to. Pero Lord, bahala ka sa akin. Kasi Lord, gusto ko lang sumunod sa iyo. Forgiveness is a Christian character. Amen? Yun ang gusto ni Lord eh. Patawad lang tayo ng patawad. Mabuhay tayo sa pagpapatawad.
Amen? Ayan, talagang next, sabi po dito, ito, meron parang forgiving ourselves, ayan, releasing God. Meron pa tayong forgiving ourselves. Alam niyo, minsan, sabi po dito, very often, this is the hardest thing to do. Sometimes we feel that our sin is too big for God, that we don't realize that this is pride. No sin is big or little to God, but we are saying that the cross isn't enough to remove our sin from us. We need to release ourselves from the responsibility of our sins. Jesus died on the cross to take all our sin, shame, and guilt. Church, minsan, ang pinakamahirap na gawin yung patawarin natin ating sarili. Alam niyo po, meron po akong kilalang actually, dito siya sa kalagitnaan natin. May husband. Sabi, talaga nakita ko sa kanya, hindi ko mapatawad ng sarili ko. Lagi na lang pa sinasaktan. Sabi ko, okay na. Sabi ko, gano'n. Hindi mo naman sinasadya eh. Sabi ko, ano lang to, test lang to sa ating ni Lord. Sabi niya, hindi ko mapatawad ng sarili ko. Forgive yourself pa. Pinatawad niya ni Lord eh. Totoo po, no, pag tayo nakagawa ng kasalanan sa mahal natin sa buhay at naulit natin, parang hirap patawarin yung ating sarili. Pero kailangan natin patawarin ang ating sarili. Amen? Si Lord gusto nga tayong patawarin eh. Bakit tayo hindi natin mapatawarin yung sarili natin? Mahirap gawin, pero kailangan natin gawin. Amen? Ayan, sabi pa po dito, releasing God. Hindi ko na po babasahin, bigay ko na lang po yung kwento. Minsan maraming tao na talagang, basahin nyo na lang po, na talagang yung nangyayari sa kanilang hindi maganda. Di ba? May mga nangyayari na kung bakit. Halimbawa, katulad niyan, di ba? Press na press sa Texas, di ba? Merong flood, tapos maraming namatay, di ba? So, wala naman siguro may kasalanan nun, di ba? Pero bakit kaya hinahayaan ng Diyos yun? At ang mga tao, sinisisi nila ang Diyos. May mga pangyayari sa buhay natin na kuminsan, bakit mangyari sa akin to? Church, ako pwede magtanong din ako nun eh. Sabi ko, Lord, ba't ginaya mo mangyari sa akin to? May mga tanong po na hindi natin alam kung anong sagot eh. Hindi natin alam may purpose si Lord, bakit hinayaan niya eh. Ang mahalaga, huwag natin sisihin ng Diyos. Amen, meron akong kaibigan eh, meron akong isang yung anak niya, namatay sa yung tatay niya, pastor. Sabi niya, hindi totoo may Diyos. Minumura ang Diyos. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kami totoo siya, naglilingkod sa kanya itong tatay ko, tapos namatay. Sabi ko, hindi. Sabi niya gano'n. Sabi na nung nanay, totoo, may Diyos, anak, may Diyos. Sabi niya, siguro hanggang doon na lang ang buhay ng tatay mo. Pero hanggang ngayon galit siya. Sinisisi nila ang Diyos. Huwag po natin gawin yun. Amen? So, kumbaga, hindi kasalanan ng Diyos yan. Amen? That's the big lies and deception of the enemy. Amen? So, si Satanas ang gumawa nun, hindi si Lord. Amen? Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mapagmahal. Hindi niya hayaan yun. Kaya lang, bakit nangyari? Hindi ko alam. Sabi nga ni Pastor noong nakaraan, pag di mo alam, mag-worship ka na lang. Huwag mo lang gurin yung isip mo. Para mapayapa pa yung isip mo, tama? Amen. Totoo naman. Hindi mo naman kaya eh. Wala, may mga talaga nangyayari sa atin na hindi natin alam eh. Ayan, how to forgive. Ayan, malapit na po tayo matapos. Steps to forgiveness. Ayan, number 1, decide to forgive. God understands us and He's willing to guide us through healing process. It starts with a decision, even if you don't feel like it, choose to obey God and steadfastly resist the devil in his attempt to poison you with bitter thoughts. Make a quality decision to forgive, and God will heal your wounded emotion in due time. So forgiveness is not feeling. It is a decision. If you don't forgive, you keep yourself hurt. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves so we can get well and move on. Amen? Tawad po tayo. Amen? Next, sabi po, depend on God. You cannot forgive without the power of the Holy Spirit. So, totoo. Hindi natin talaga kaya. It is hard to do on our own. If you are truly willing, God will enable you, but you must humble yourself and cry out to Him for help. Ask God to breathe the Holy Spirit on you so you can forgive those who hurt you. And when it comes to God's perspective of forgiveness, it is instant. Si Lord, instant eh. God understands our experience and our emotion, and He knows that our process of forgiving is not instant as Him. Naintindihan naman ni Lord yun eh.
Minsan talaga ang hirap magpatawad eh. Kaya nang everyday, pinapatawad ko siya, pinapatawad ko siya. Habang nire-release mo yung forgiveness, mapapatawad mo naman talaga. Mawawala ng tangan eh, yung kaaway sa'yo. Kaya nga, hindi to instant, talaga may proseso. Amen? It is only through His help and grace that we are able to forgive. And next, ayan. Dahil po dito, how to forgive? Ayan. Obey quickly. Amen? Ano agad? Obey ka agad. Di ba? Si Lord ganun, di ba? Lagi na siya nakahanda na magpatawad sa atin. Parang hirap gayahin ni Lord, pero talaga kailangan natin gayahin si Lord. Magpasensya kayo sa isa't isa. Ayan, kailangan po talaga ng pasensya. Magpatawad kayo kung may inanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Sabi pa doon sa Luke 27:28, mahalin nyo ang inyong kaaway, gawa ng mabuti ang napupuot sa inyo, pagpalain nyo ang sumusumpa sa inyo, at ipanalangin ang nang-aapi sa inyo. So pag-pray daw natin yung ating mga enemy, yung mga taong nakasakit sa atin. Amen? Pray for their happiness and welfare. Okay? Sabi ko kanina, ang tunay na pagpapatawad ay nahangad mo pa rin yung kabutihan ng kaaway mo. Amen? Kabutihan pa rin nila. Forgiveness is repaying evil with kindness. Amen? Next po. Ayan, sabi po dito, the wound may not be your fault. Hindi po siguro mo kagagawan yung sakit eh. No? Hindi ka may gawa nun, ibang tao. But your healing is your responsibility. Magpatawad po tayo. Amen? And lastly, yan, God is not manipulative. But He allows us to make a choice. God wants us to overcome evil with good. Forgiveness is a gift from God, and Jesus Christ modeled it perfectly to us. Amen? So, si Lord, hindi niya tayo pipilitin. Hindi siya manipulative God. Amen? Bago binibigyan niya tayo ng choice. Amen? At ang gusto niya, let's overcome evil with good. Amen? At si Lord, no? Forgive is a gift from God. And si God, si Jesus Christ, He modeled it. Amen? So, nagpatawad siya. Tayo rin po ay magpatawad. Amen? Baka natin ang Panginoon.